Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Dalawang wanted na Japanese nationals na may kaugnayan sa international syndicate, arestado. Yan ang MBC TV Network News ni Edwin Duque. Dalawang membro ng Lupi Group at Dragon Prod Syndicate ang inirap ngayon sa media dito sa Campo Crame sa Presidential Anti-Organized Crime Commission Office. Ang dalawang naaresto ay bunga ng pinagsanib na persa ng PNP sa tulong na rin ng Philippine Air Force at Philippine Army. Ito ay tinuturing na high-value target ng Japan na ito'y mga sangkot sa Transnational Criminal Syndicate na nahuli sa pamagitan pa rin ng matinding joint coordination ng Law Enforcement Unit ng Pinas at Japan nito lamang April 16, 2026. Pinangunahan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, PNP Intelligence Group, Air Force, EFP at ng Philippine Anti-Organized Crime Commission. Ang suspect ay Mayasuki Ayugi ay nahuli naman alas 5 ng hapon sa Maynila. Unang nahuli naman itong si Sato Taki na may warrant of deportation na inisyu noon pang October 25, 2023. Si Sato ay kilala sa Japan na undersable alien na may outstanding arrest warrant ng Japan dahil sa kasong DEP sa ilalim pa rin ng grupong Lupi Group na sangkot naman sa 50 robbery incident across 14 prefectures sa Japan sa pagitan ng 2021 hanggang 2023. Si Masayuki Ayuga naman ay Japanese national na may deportation order noon namang October 25, 2023 sa isangkot sa GP Dragon Syndicate at traditional syndicate na may ugnayan umano sa dating Yakuza affiliates. Ang grupong ito ay ginagamit ang Pilipinas bilang kanilang base sa kanilang mga illegal na transaksyon sa pamagitan ng online workstations na ang target biktimahin ay mga vulnerable individuals, partikular na itong mga elderly sa pamagitan ng ng social engineering scam. Ay kaya Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Undersecretary Benjamin Acurda Jr. ang ganito niyang kalaking accomplishment ay nagpapakita lamang ng matagumpay kapag may kaisahan at tulong-tulong ay iba't ibang tao ng gobyerno tulad ng Pilipinas at ng gobyernong Japan. Para sa MBC TV Network News, ako si RS23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mga bagong graduate ng PNPA, hinimok ni PNP Police General Jose Malencio Nartates Jr. na alagaan ang kanilang reputasyon. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ang kahalagahan ng pag-iingat at pagpapanatili ng magandang reputasyon ng mga pulis. Sa isinagawang donning of ranks and badge of honor ceremony ng PNPA silang paglaong class of 2026 sa Camp Crame, hinikayat ni Nartates ang 326 na bagong graduate na pangalagaan ang kanilang reputasyon. Ayon kay Nartates, hindi basta-basta nakakamit ang reputasyon dahil ito ay bunga ng matagal na panahon na pagseserbisyo at pagsisikap. Kasabay nito, pinayuhan din niya ang mga ito na pahalagahan at ingatan ang kanilang mga badge. Itatalaga ang mga bagong pulis sa Region 1, Region 4B, Special Action Force, at ang ilan ay sa Mindanao kung saan magsisilbi sila ng hindi bababa sa 2 taon bago mailipat sa ibang unit. Ginawa ni Nartates ang paalala, kasunod ng insidente ng hazing sa PNPA na kinasangkutan ng mahigit 20 underclassmen. Samantala, naghahanda na ang pamunuan ng PNP ng karagdagang mga hakbang upang tuluyang masugpo ang kultura ng hazing sa akademya. Kabilang sa mga tinatalakay na safety measures ang pagpapalakas ng reporting system laban sa anumang uri ng pang-aabuso, regular na physical inspection, at pagpapatupad ng practical training program na nakatuon sa leadership at accountability. Another advice for these 326 newly donned police officers ay alagaan nila yung reputation. The reputation is not hindi hinihingi but it is earned. It is earned through years of experience and service. No? Kasi pag dito pa lang sa lieutenant mo, kapitan mo, ay hindi na maganda yung reputation. It will carry. That's why I was referring to the badge. OTAS 06542 and the rest of the badge that they are wearing. Kakaiba yun. Sila lang ang meron nun dahil yun ay distinct na para sa kanila. And they will carry
until the retirement. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.